Bilang isang doktor, nakita ko na ang parehong kwento na paulit-ulit. Mga pasyenteng higit sa 60 taong gulang na pumapasok sa aking klinika na may pagod na tingin, halos walang pag-asa dahil sa sakit sa tuhod na unti-unting ninanakaw ang kanilang buhay. Sinubukan na nila ang lahat. Mga tabletas na pansamantalang nagkukubli lang sa sakit, mga kremang nangangakong lahat ng buti at mga terapiyang sobrang mahal na kung swerte ay nagbibigay ng ginhawa na tumatagal lang ng isang sandali. Naririnig ko kung paano ang sakit na iyon, ang patuloy na tunog ng pagkirot. Ang paninigas kapag gumigising sa umaga ay nakawala sa kanila ang mga simpleng kaligayahan. Mga bagay tulad ng pagluhod para makipaglaro sa mga apo, maglakad sa hapon o simpleng umakyat sa hagdan ng kanilang bahay nang hindi kumakapit sa rehas na parang buhay nila ang nakataya. Nabubuhay sila sa takot, takot na mahulog, na umasa sa iba, sa takot na operasyon sa pagpapalit ng tuhod na kanilang nakikita bilang katapusan ng daan. Pero ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang eksaktong protocol na may gulaman na walang lasa na ibinibigay ko sa aking mga pasyente at nagbibigay sa kanila ng muling kakayahang gumalaw. At hindi lang ito simpleng paghalo ng pulbos sa mainit na tubig. May isang susi na hakbang, isang maliit na lihim na hindi alam ng 99% ng mga tao at nagbabago ng lahat. Isang hakbang na nagiging isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagpapalusog sa iyong mga kasukasuan mula sa loob, mula sa isang simpleng sangkap sa iyong kusina. Pahintulutan mo akong magpakilala. Ako ang iyong doktor at kung papayagan mo, ang iyong kaalyado sa paglalakbay na ito patungo sa buhay na may mas kaunting sakit. Sa loob ng maraming taon, hindi lang ako nakatuon sa paggamot ng mga sakit, kundi sa paghahanap ng mga tunay, abot-kaya at batay sa agham na solusyon para ibalik sa aking mga pasyente ang kalidad ng buhay na nararapat sa kanila. Ang sakit sa tuhod ay isang tahimik na epidemya at ang medisina ay madalas na nananatili sa ibabaw lamang, pinangangasiwaan ang mga sintomas. Pero naniniwala ako sa pagpunta sa ugat ng problema. Naniniwala ako sa pagbibigay sa katawan ng mga kagamitan na kailangan nito para ipagtanggol at ayusin ang sarili. Kaya naman ako nagre-record nito dahil hindi dapat manatiling nakakulong sa aking klinika ang impormasyong ito. Karapat-dapat kang malaman ang protocol na ito. Karapat-dapat kang bigyan ng pagkakataon na labanan ang sakit sa ibang paraan, isang paraan na gumagana kasama ang iyong katawan, hindi laban dito. Kaya mangyaring manatili ka sa akin. Hindi ako magbebenta sa iyo ng anuman o mangangako ng mga magic na lunas sa isang araw. Bibigyan kita ng kaalaman at isang detalyadong plano ng aksyon, ang parehong ibinibigay ko sa aking mga pasyente, para maipamahala mo ang iyong kalusugan, palakasin ang iyong mga tuhod, at sana ay simulan ang pagsulat ng bagong kabanata sa iyong buhay. Isa na may mas kaunting sakit at maraming galaw, ang sakit sa tuhod. Pagkatapos ng 60, isang tahimik na kaaway. Para maunawaan kung bakit maaaring maging epektibo ang protocol na ito, una nating kilalanin ang kaaway. Ano ba talaga ang nangyayari sa loob ng iyong tuhod kapag nararamdaman mo ang sakit, ang paninigas, at ang tunog na krek-krek na kasama mo? Isipin ang iyong tuhod bilang isang perpektong bisagra. Ang mga dulo ng buto sa bisagrang iyon, ang femur at tibia, ay natatakpan ng isang makinis at makintab na layer na tinatawag na cartilage. Isipin ang cartilage na iyon bilang pinakamahusay na shock absorber ng kalikasan. Ito ay makinis at nababanat. Ang trabaho nito ay pahintulutan ang mga buto na mag-slide ng walang friction, sumisipsip ng impact ng bawat hakbang mo. Pero ang cartilage na ito ay may lihim, hindi ito direktang tumatanggap ng dugo. Ito ay pinapakain ng isang makapal na likido, ang synovial fluid, na parang langis na nagpapadulas sa bisagra. Ngayon, ano ang nangyayari sa paglipas ng mga taon? Mula sa 50 o 60 na, ang perpektong sistemang ito ay nagsisimulang magreklamo. Natural ito, pero sa maraming tao ang prosesong ito ay bumibilis at nagdudulot ng osteoarthritis. Ang unang nangyayari ay nawawalan ng tubig, ang cartilage, natutuyo, nagiging hindi gaanong nababanat at mas marupok. Ang shock absorber ay nagiging patag, ang makinis na ibabaw ay nagiging magaspang at sa halip na mag-slide, nagsisimulang magkiskisan ang mga buto. Ang pagkiskis na iyon ang sikat na tunog ng buhangin na naririnig mo kapag gumagalaw. Sa paglipas ng panahon, ang cartilage ay lalong nasisira hanggang sa advanced stages ay maaaring mawala sa ilang bahagi na nagiiwan ng buto laban sa buto. Isipin ang sakit. Ito ay nagdudulot ng matinding pamamaga. Ang katawan, sa desperadong pagtatangka na patatagin ang kasukasuan, minsan ay lumilikha ng mga spike ng buto,
ang sikat na bone spurs na lalong naglilimita sa galaw at nagpapataas ng sakit. Pero dito nagsisimula ang vicious cycle. Ang sakit ay nagiging dahilan para gumalaw ka ng kaunti. Lohikal, di ba? Iniiwasan mo ang hagdan, iniiwan mo ang paglalakad, mas matagal kang nakaupo. Pero dito ang bitag. Ang galaw ay buhay para sa cartilage. Tandaan na ito ay pinapakain ng synovial fluid. Kapag gumagalaw ka, binobomba mo ang likidong iyon patungo sa cartilage na nagdadala ng nutrients. Kung titigil ka sa paggalaw, literal na pinapatay mo ito sa gutom. At hindi pa iyon lahat. Ang kakulangan sa galaw ay nagpapahina sa mga kalamnan na sumusuporta sa tuhod, tulad ng quadriceps. Ang mga kalamnan na ito ang natural na corset ng iyong kasukasuan. Kung mahina sila, ang lahat ng bigat ay direktang napupunta sa nasirang cartilage na nagpapabilis sa pagkasira nito. Higit na sakit, mas kaunting galaw, mas mahinang kalamnan, higit na pinsala. Ito ay isang pababang spiral. Dito kapag ang problema ay hindi na pisikal lamang, kundi nagiging emosyonal na pasanin. Ang sakit ay nagiging magnanakaw. Ninanakaw nito ang iyong kalayaan, ang kaligayahan sa paglalaro sa iyong mga apo, ang kakayahang alagaan ang iyong bahay. Nagiging maliit ang mundo para sa iyo, ang hagdan ay bundok at kasama ng pag-iisa, ay madalas dumating ang kalungkutan at ang pakiramdam na pasanin. Ito ang tunay na trahedya ng chronic pain at kaya kailangan nating atakihin ito sa ugat. Kailangan nating sirain ang vicious cycle na iyon, ang malaking paghahayag, ang lihim na nakatago sa iyong kusina. Pagkatapos ng larawang ito na alam kong maaaring medyo madilim, narating na natin ang turning point. At kung sasabihin ko sa iyo na isang bahagi ng solusyon ay maaaring nasa iyong kusina ngayon, na isang simpleng at murang sangkap na nauugnay natin sa mga dessert ay naglalaman ng mga blok na kailangan ng iyong katawan para simulan ang pagpapalusog at pagtatanggol sa iyong mga kasukasuan? Alam ko ang iniisip mo. Dok, seryoso, gulaman, yung sa mga kulay-kulay na dessert. Nauunawaan ko ang iyong pag-aalinlangan, talaga. Sa simula ng aking karera, ako rin ay matatanggalin ito bilang simpleng lunas ng lola. Pero ang agham, at lalo na ang mga resulta na nakita ko sa sarili kong mga mata, ang nagpabago ng aking isip. Ngayon, ang pinakamahalagang pagkakaiba sa lahat. Hindi ako nagsasalita tungkol sa gulaman ng dessert na nasa kahon na may lasa. Ang mga iyon ay puno ng asukal, pangkulay at kemikal. Ang asukal ay parang pagbuhos ng gasolina sa apoy ng pamamaga ng iyong mga kasukasuan. Ang paggamit ng mga gulaman na iyon ay parang pagsubok na patuyuin ang sahig habang bukas ang gripo. Pinag-uusapan ko ang purong gulaman, walang lasa at walang asukal, na kilala rin bilang grenetina. Ang pulbos na halos transparent at walang lasa ay, sa esensya, lutong collagen. Ito ay nagmumula sa connective tissues ng mga hayop, balat, buto, cartilage. At dito nagsisimula ang kawili-wili. Ang collagen ang pandikit ng ating katawan. Pinagsasama nito ang balat, buto, tendons, at ang mahalaga sa atin ngayon, ang cartilage. Sa katunayan, ang cartilage ng iyong tuhod ay karamihan ay binubuo ng isang tiyak na uri ng collagen. Kapag umiinom ka ng gulaman na walang lasa, kinokonsumo mo ang collagen na inaayos ng iyong katawan sa mga pangunahing piraso, amino acids. At lumalabas na ang gulaman ay sobrang yaman sa glycine at proline, na siyang mga amino acid na ginagamit ng iyong katawan bilang raw material para gumawa at ayusin ang sarili nitong collagen. Pahintulutan mo akong sabihin sa iyo ang isang halimbawa ng isang pasyente. Tawagin natin siya na Mang Rudy. Dumating siya sa aking klinika sa edad na 68. Isang lalaking mahilig sa paghahardin sa buong buhay niya, pero ang malubhang osteoarthritis sa isang tuhod ay nakakulong sa kanya sa bahay. Ang sakit ay kanyang anino, sinubukan na niya ang lahat. Nasa waiting list na siya para sa prosthesis at ang ideya ay nakakatakot sa kanya. Nang sabihin ko sa kanya ang protokol ng gulaman, tiningnan niya ako na may halo ng respeto at awa. Dok, talaga bang naniniwala ka na ang isang dessert ay gagawa ng hindi nagawa ng mamahaling gamot? Ipinaliwanag ko ang agham, ang pagkakaiba sa pagitan ng purong grenetina at ng matamis na dessert, at hiniling ko sa kanya ang isang bagay. Mang Rudy, bigyan mo ako ng 30 araw. Sundin ang protokol ng buo. Wala kang mawawala. Isang buwan pagkatapos, bumalik si Mang Rudy. Hindi siya gumaling. Walang naganap na milagro pero may nagbago. Dok, sabi niya, hindi ko alam kung iniisip ko lang, pero mas kaunti ang paninigas sa umaga. At kahapon,
ay nasa hardin ako ng kalahating oras kasama ang aking mga rosas nang hindi ako dinadala ng sakit sa doble. Iyon ay simula lamang. 3 buwan pagkatapos, ipinagpaliban ni Mang Rudy ang kanyang operasyon. Hindi siya tumatakbo ng marathon, pero nabawi niya ang kanyang paglalakad. Nabawi niya ang isang bahagi ng kanyang buhay. Ang kwento ni Mang Rudy ay isang magandang halimbawa ng hinahanap natin. Hindi isang magic na lunas, kundi pagbabago ng estratehiya. Sa halip na patayin lamang ang sakit, umatras tayo at sinabi sa katawan, "Hoy, alam kong lumalaban ka. Kulang ka sa material para ayusin. Narito ito, narito ang mga bloke. Ngayon, gumawa ka." Ang gulaman na walang lasa ay ang paghahatid ng mga bloke. Ito ay simple, mura, at kung ginamit ng tama ay maaaring maging sorpresa sa lakas nito. Ang eksaktong protocol ng doktor, hakbang-hakbang para sa nutrisyon ng kasukasuan. Perpekto. Ngayon, pumunta tayo sa mahalaga, sa kung paano, dahil ang lihim ay hindi lamang sa kung ano ang iinumin, kundi sa kung paano ito ihanda. Ito ang eksaktong protocol na ibinibigay ko sa aking mga pasyente. Bigyang pansin dahil bawat detalye ay mahalaga. Bahagi A. Ang tamang sangkap. Ang kalidad ang susi. Ang gulaman. Ang iyong bituin na sangkap ay ang gulaman na walang lasa sa pulbos o grenetina. Hanapin ito sa supermarket o sa mga tindahan ng baking. Siguraduhing sinasabi ng pakete na walang lasa at walang asukal. Gusto natin ang purong protina ng walang additives. Isang mabilis na tala. Makikita mo rin ang hydrolyzed collagen. Ito ay basically gulaman na naproseso para mas madaling masipsip. Kung makikita mo ito at kaya mo, ito ay isang mahusay na option. Kung hindi, huwag mag-alala. Ang karaniwang gulaman ay gumagana ng mahusay sa pamamaraang ito. Ang mahalagang activator, ang bitamina C. Ito ay hindi mapag-usapan. Ang bitamina C, ang spark na nagpapasiklab sa makina ng produksyon ng collagen. Kung wala ito, hindi magagamit ng maayos ng iyong katawan ang amino acids. Parang may mga bloke pero walang semento. Paano ko ito makukuha? Madali. Piga ang katas ng kalahating lemon o kalahating orange sa halo. Hindi lamang ito nagdaragdag ng bitamina C, kundi nagpapabuti rin ng lasa. Ang mga enhancer, optional pero lubos na inirerekomenda. Turmeric. Kalahating kutsarita. Ang turmeric ay isang brutal na natural na anti-inflammatory. Nakakatulong itong pakalmahin ang sakit habang pinapakain ng gulaman. Isang trick, laging magdagdag ng kurot ng itim na paminta. Ang paminta ay nakakatulong na masipsip ng mas mabuti ang turmeric. Ang magnesium ay susi para sa mga kalamnan at nakakatulong na bawasan ang paninigas. Maaari kang magdagdag ng dosis ng magnesium citrate powder ayon sa instruksyon sa pakete. Bahagi B, ang perpektong dosis. Ang dosis na pinag-aralan sa clinical trials na may positibong resulta para sa kalusugan ng kasukasuan ay humigit kumulang 10 gram ng gulaman o hydrolyzed collagen bawat araw. Ito ay humigit kumulang 1 kutsara ng sopas. Kung nagsisimula ka, inirerekomenda kong magsimula sa kalahati. Si Kramiga, kalahating kutsara sa unang linggo. Nakakatulong ito na masanay ang iyong digestive system. Mula sa 2 linggo, kung maayos ang lahat, umakyat sa buong dosis ng 10 gram bawat araw. Bahagi C, ang paraan ng paghahanda. Dito nabibigo ang 99%. Ito ang kritikal na hakbang. Hindi mo maaaring simpleng ibuhos ang pulbos sa mainit na tubig. Kung gagawin mo iyon, magkakaroon ng nakakasukang lumps at hindi ito masisipsip ng mabuti. Kailangan itong gawin sa 2 hakbang, hydration at dissolution. Hakbang 1, ang hydration. Sa isang baso, ilagay ang iyong 10 gram ng gulaman. Magdagdag ng kaunting tubig sa room temperature o malamig, huwag kailanman mainit sa hakbang na ito. Haluin at hayaan itong magpahinga ng 5 o 10 minuto. Makikita mo na nabubuo ang isang malagoma na masa. Iyon ay ang gulaman ay namukadkad, na hydrate na. Perpekto. Hakbang 2, ang dissolution. Ngayon na hydrated na, magdagdag ng mainit na likido pero huwag kailanman kumukulo. Ang sobrang init ay maaaring makasira sa protina. Magdagdag ng humigit kumulang 105 ml, kaunti pa sa kalahating baso, ng maligamgam o mainit na tubig, tulad ng para sa tsaa na maiinom mo na. Haluin ng mahina hanggang ganap na matunaw ang gulaman. Hakbang 3, ang activation. Kapag natunaw na at hindi na mainit, oras na para idagdag ang iba. Piga ang katas ng lemon o orange. Idagdag ang turmeric na may paminta
at o ang magnesium kung gagamitin mo. Haluin sa huling pagkakataon at tapos na. Bahagi ng kung kailan inumin, ang estratehikong oras, para makuha ang maximum na benepisyo. Ang pinakamahusay na oras ay sa umaga sa walang laman na tiyan nang hindi bababa sa 30 minuto bago kumain ng almusal. Sa walang laman na tiyan, walang makikipagkumpetensya sa pagsipsip at mas mabilis na nakakarating ang amino acids kung saan dapat. Isa pang mahusay na option ay inumin ito sa gabi, 1 oras bago matulog. Ang gulaman ay yaman sa glycine, isang amino acid na kakaibang nakakatulong na mapabuti ang kalidad ng tulog. Bukod dito, sa gabi ay kapag ina-activate ng iyong katawan ang pangunahing mekanismo ng pag-aayos, ang huling susi, ang katapatan. Ito ay hindi tableta para sa sakit. Hindi mo mararamdaman ang ginhawa sa 30 minuto. Pinapakain mo ang iyong katawan, kailangan mong maging pasyente. Mag-commit na sundin ang protocol araw-araw nang hindi bababa sa 3 buwan. Ang ilan ay nakakaramdam ng pagbabago sa ilang linggo, pero ang mas malinaw na benepisyo ay nakikita sa mahabang panahon. Huwag sumuko. Namumuhunan ka sa iyong mga tuhod sa hinaharap. Ang tunay na agham na nag-aayos ng tuhod. Sige, maging brutal na tapat tayo sa agham. Ang pamagat ng video na ito ay gumagamit ng salitang reconstruct at alam kong ito ay isang malakas na salita. Bilang doktor, tungkulin ko na maging malinaw. Hindi ka iinom ng likidong cartilage na pupuno sa mga butas ng iyong tuhod na parang masilya para sa pader. Ang biolohiya sa kabutihang palad ay mas elegante. Kapag pinag-uusapan natin ang reconstruction, ibig sabihin ay functional reconstruction. Hindi tayo gumagawa ng bagong cartilage mula sa wala. Ang ginagawa natin ay bigyan ng iyong katawan ng tamang materyales at signal para i-optimize ang mga mekanismo ng pag-aayos nito. Pigilin ang pagkasira at mapabuti ang kalidad ng tissue na mayroon ka na. Isipin ito ng ganito. Kapag umiinom ka ng gulaman, ang iyong digestive system ay inaayos ito sa mga amino acids, glycine, proline. Ang mga ito ay naglalakbay sa dugo at kakaibang ipinapakita ng mga pag-aaral na nag-iipon sa mga kasukasuan. Kapag naroon, ginagawa nila ang 2 bagay. Pag-andar bilang mga bloke. Ang iyong mga cell ng cartilage, ang chondrocytes, ay palaging sinusubukang ayusin ang tissue. Sa pagbibigay sa kanila ng dagdag na glycine at proline, binibigyan mo sila ng eksaktong raw material na kailangan nila para makapag-synthesize ng bagong collagen. Parang isang pabrika na tumigil dahil sa kakulangan ng material at biglang nakakatanggap ng araw-araw na supply. Hindi ito magtatayo ng bagong pabrika, pero maaayos nito ang makinarya at ipagpatuloy ang produksyon. Pag-andar bilang signal, marahil ito ang pinakakawili-wili. Ang mga piraso ng collagen ay hindi lamang passive material, kumikilos sila bilang mga mensahero na gumigising sa mga chondrocytes at hinihikayat silang magtrabaho. Parang ang foreman ay dumating sa construction site at sumigaw, "Hoy mga bata, dumating na ang material para palakasin ang mga estruktura." Bukod dito, ang signal na ito ay tila may anti-inflammatory effect. Nakakatulong na pakalmahin ang apoy sa loob na sumisira sa cartilage. At ito ay hindi purong haka-haka, may agham sa likod. Halimbawa, may mga kawili-wiling pag-aaral kung saan ang mga atleta na uminom ng humigit kumulang 10 gram ng collagen bawat araw sa loob ng 24 na linggo ay nag-ulat ng makabuluhang pagbaba ng sakit sa kasukasuan kumpara sa mga hindi uminom. Pansinin, hindi ito isang milagrosong lunas, pero may tangible na pagpapabuti sa sakit at paninigas para sa maraming tao. Ang ilang pananaliksik ay nagmumungkahi na maaaring pigilin ang pagkasira sa mahabang panahon. Kaya kapag sinasabi nating i-reconstruct, ibig sabihin ay isang tunay na proseso. Pinipigilan natin ang pagkasira sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga. Sinusuportahan natin ang pagpapanatili sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga sel ng materyales na kailangan nila. Pinasisigla natin ang pag-aayos sa pamamagitan ng pag-activate sa mga sel na responsable dito. Ang huling resulta ay isang mas malusog na cartilage at isang mas mahusay na lubricated na kasukasuan. At para sa iyo, ibig sabihin ay mas kaunting sakit, mas kaunting paninigas at higit na kalayaan na gumalaw. Iyon ang tunay na reconstruction na hinahanap natin, ang reconstruction ng iyong kalidad ng buhay. Section 5. Mga karaniwang pagkakamali at madalas na tanong. Sa paglipas ng panahon, ang aking mga pasyente ay nagtanong ng lahat ng uri ng tanong. Ang pag-anticipate sa iyong mga duda ay susi para magtagumpay ka, kaya lutasin na natin ang mga ito. 1. Doc,
Maaari ko bang gamitin ang gulaman na may lasa ng strawberry mula sa tindahan? Kasi ang isa ay walang lasa. Ang tanong ng milyon at ang sagot ay isang matigas na hindi. Ang mga gulaman na may lasa ay basically asukal at pangkulay. Ang asukal ay nagdudulot ng pamamaga at sisira sa buong proseso. Parang pagsubok na patayin ang apoy gamit ang gasolina. Gamitin ang purong gulaman. Para sa lasa, mayroon kang lemon or orange na nagbibigay din ng vitamina C. 2. Nagsimula akong uminom at medyo namamaga ako. Normal ba? Oo. Sa ilang tao, nangyayari ito sa simula. Ang gulaman ay isang dense na protina, kaya mahalaga na magsimula sa kalahating dosis sa unang linggo para masanay ang iyong katawan. Uminom ng sapat na tubig sa buong araw. Karaniwan, nawawala ang mga ito sa 1 o 2 linggo. 3. 1 linggo na at wala akong nararamdaman. Gumagana ba ito? Ito ang pagkakamali na nagiging dahilan para sumuko ang karamihan. Nabubuhay tayo sa panahon ng kagyat, pero ang katawan ay may sariling oras. Ang gulaman ay hindi painkiller, ito ay isang reconstructive nutrient. Pinupuno mo ang mga deposito at pinasisigla ang mga proseso ng cell na tumatagal. Unang buwan, baka mapansin mo ang mas kaunting paninigas sa umaga. 2 at 3 buwan, dito kapag karamihan ay nakakaramdam ng mas malinaw na pagbaba ng sakit. Mula sa 3 buwan, ang mga benepisyo ay nagiging matatag. Ang susi ay pasensya at katapatan. Tratuhin ito bilang bahagi ng iyong routine, tulad ng pag-inom ng tubig. 4. Ako ay vegetarian, vegan. Ano ang gagawin ko? Mahalagang tanong. Ang gulaman ay mula sa hayop, kaya hindi ito option. May agar-agar na mula sa algae at nag-gel, pero mahalaga na maunawaan na hindi ito may parehong profile ng amino acids. Hindi ito pinagmumulan ng collagen para sa plant-based diets. Ang estratehiya ay iba, kumain ng mga pagkain na nakakatulong sa iyong katawan na gumawa ng sarili nitong collagen. Kasama rito ang mga pagkaing mayaman sa vitamina C, citrus, peppers, zinc, legumes, seeds at plant protein sources na may glycine at proline, toyo, spinach. 5. Mas mabuti ba ang pulbos ng gulaman o gumawa ng sariling bone broth? Ang paggawa ng sariling bone broth ay kamangha-mangha. Ito ang premium na bersyon ng protocol na ito. Sa pagkulo ng mga buto at cartilage sa loob ng maraming oras, kinukuha nito ang collagen at maraming mineral at iba pang mahuhusay na compound. Ang problema ay nangangailangan ito ng maraming oras at mahirap malaman kung gaano karaming collagen ang kinukuha mo. Ang pulbos ay mabilis, maginhawa, at ang dosis ay laging pareho. Ang payo ko, simulan sa pulbos dahil sa pagiging simple. Mas madaling maging tapat sa isang bagay na tumatagal ng 5 minuto. Kung gusto mo, maaari mong idagdag ang bone broth ng ilang beses sa 1 linggo bilang dagdag. 6. Kung titigil ako sa pag-inom, babalik ba ang sakit? Ang pagkasira ng kasukasuan ay isang chronic na proseso. Ang protocol na ito ay hindi nagpapagaling ng tuluyan. Ang ginagawa nito ay nagbibigay ng patuloy na suporta para labanan ang pang-araw-araw na pagkasira. Kung titigil ka, malamang na sa paglipas ng panahon ay unti-unting babalik ang mga sintomas. Isipin ito bilang bahagi ng iyong pangmatagalang personal care, tulad ng pagsipilyo ng ngipin. Hindi mo ito ginagawa ng 1 buwan at inaasahan na walang butas kailanman, di ba? Nakalakbay tayo ng malayo. Nakaharap natin ang kaaway, natuklasan ang lihim ng iyong kusina, at binigyan kita ng hakbang-hakbang na plano ng aksyon na ibinabahagi ko sa aking klinika. Naintindihan natin na ang reconstruction ay hindi milagro, kundi isang matalinong proseso para mapakain at pasiglahin ang mga mekanismo ng depensa ng iyong sariling katawan. Ngayon, ang bola ay nasa iyong kamay. Ang kaalaman ng walang aksyon ay walang silbi. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa unang hakbang. Kaya ngayon, binibigyan kita ng hamon, isang 30-day challenge. Gusto kong mag-commit ka sa sarili mo. Kumuha ng gulaman na walang lasa at 1 lemon. Kumuha ng notebook. Ngayon, bago simulan, isulat kung paano ang pakiramdam mo. I-rate ang iyong sakit mula 1 hanggang 10. Ilarawan ang iyong paninigas. Isulat kung ano ang nahihirapan kang gawin. Pagkatapos, simulan ang protocol tuwing umaga ng may disiplina at pag-asa. At sa loob ng 30 araw, balikan ang notebook, muling i-rate ang iyong sakit, at ang pinakamahalaga, isulat kung mayroong anumang bagay, kahit maliit, na ngayon ay magagawa mo at dati ay hindi. Marahil ay bumaba ng hagdan ng may higit na kumpiyansa o yumuko ng kaunti pa sa hardin.
At pagkatapos ay gusto kong balikan mo ang video na ito at ibahagi ang iyong kwento sa mga komento. Ang iyong progreso, ang iyong mga duda, ang iyong maliliit na tagumpay, dahil ang iyong kwento ay magiging liwanag para sa susunod na tao na darating dito na nakakaramdam ng desperasyon, tulad marahil ng nararamdaman mo ngayon. Kung ang impormasyong ito ay naging mahalaga sa iyo, hinihiling ko ang dalawang simpleng bagay. Mag-subscribe sa channel para hindi makaligtaan ang mga susunod na payo at mangyaring ibahagi ang video na ito. Ipadala ito sa iyong nanay, tatay, kaibigan, kahit kanino na alam mong nagdurusa ng tahimik. Maaaring binabago mo ang kanyang buhay. Gusto kong umalis ka na may ganito sa isip. Hindi ka ang iyong sakit. Ang iyong katawan ay may kamanghamanghang kakayahang ayusin ang sarili, pero kailangan nito ang iyong tulong. May kapangyarihan kang bigyan ito ng mga kagamitan na kailangan nito. Hindi ka nakatali sa buhay na may mga limitasyon. Ang desisyon na simulan ang pag-aayos ng iyong kakayahang gumalaw at pag-asa ay sa iyo at maaari mo itong gawin ngayon. Simulan ngayon. Hakbang ang unang hakbang. Ang iyong sarili sa hinaharap ay magpapasalamat sa iyo.